Nakatira ako sa isang maliit na nayon sa tabi ng kabundukan. Mapayapa ang aming lugar at tahimik ang pamumuhay. Kami ay mga magsasaka at mangingisda. Karamihan sa amin ay magkakamag-anak. Lahat kami ay magkakakilala at magkakaibigan. Ang barangay namin ay tinatawag na Purok Dos dahil napapalibutan ito ng 2 ilog. 60 pamilya lamang ang naninirahan dito. Karamihan sa amin ay nagsasaka. Mga mababait at masayahing mga tao ang mga kapitbahay ko. Maliban sa maingin na magkumparing sina Totoy at Densyo, mga lasinggero sila at halos araw-araw ay nalalasing. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Totoy. 45 taong gulang. 15 taon ko ng asawa si Nene at may 2 anak kaming parehong lalaki. Matagal na akong kaibigan ni Densyo na kasing edad ko rin. Magkaibigan kaming talik na mula pagkabata. Halos magkasabay kaming lumaki at tumanda. Naging ugali na namin ang uminom tuwing Sabado ng gabi. Pero sa mga nakaraang buwan, tila naging araw-araw na naming ginagawa ito. Madalas kaming dumayo sa kalapit upang doon mag-inuman. Paborito naming inumin ng Emperador na brandy. Masarap itong tagayan hanggang madaling araw. Noong nakaraang linggo ay kaarawan ni Baste, isa pa naming kaibigan at kumpare. Hindi namin ito makakalimutan dahil talagang nasiyahan kami sa kaarawan niyang ipinagdiwang sa Purok Dos. Madilim na nang umalis kami ni Densyo sa bahay ni Baste. Halos lahat ng lalaki sa purok ay nandoon at puro inuman lang ang nangyari buong magdamag. Paulit-ulit kaming pinainom ni Baste. Kahit gusto na naming umuwi, ay pinipilit pa rin niya kaming magpatuloy sa pag-iinom. Pauwi na kami ni Densyo nang marinig ko ang alulong ng mga aso. Sumisigaw sila na para bang umaaligid sa isang bagay. Nagkatinginan kami ni Densyo pero hindi namin yon binigyang pansin. Siksik na ang tiyan namin sa alak at gusto na naming makauwi. Naglalakad kami ng pasuray-suray sa daan papunta sa aming mga tahanan. Naghiwalay na kami ng landas ni Densyo dahil magkahiwalay na ang daan na aming tatahakin pauwi. Pero parang bata kaming nagtatawanan sa mga kalokohan naming pinag-uusapan. "Pare, tingnan mo ang buwan," sabi ni Densyo habang nakatingala at nakaturo. Tinignan ko naman ang itinuturo niya at sa totoo lang, namangha rin ako sa ganda ng buwan. Malaki ito at namumula sa kabundukan. Para itong isang matabang lunti ang keso na nakasabit sa madilim na langit. Napangiti ako at sinagot ni Densyo, "Ang ganda nga. Balang araw, makakarating din tayo riyan." Pabirong sambit ko habang naglalakad kami patungo sa landas na maghihiwalay sa aming dalawa. Tumawa lang si Densyo ng malakas at sinabing, "Ano ka ba? Yung buwan lang? Hindi mo pa nararating, ha?" Nagtawanan kami saglit bago kami tuluyang naghiwalay ng landas. Pauwi na talaga ako nang mapansin kong maliwanag na ang gabi dahil sa sinag ng buwan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa paligid. Napakatahimik, maliban sa kaluskos ng mga dahon sa papawirin. Subalit nang lumingon sa kanan, huminto ako sa gulat. Nakakita ako ng isang babae. Nakatayo lamang doon at walang kibo. Sa liwanag ng natitirang ilaw mula sa kapitbahay, kita akong nakaputing damit ang babae. Dagli akong napahinto, tila na kuryente. Hindi ako makapaniwalang may taong gising pa sa ganitong oras, at lalong hindi ako makapaniwalang isang maganda, misteryosong babae ang naroon. Kaagad ko siyang tinignan mula ulo hanggang paa at naramdaman kong kumikirot ang aking tiyan.
May sariling buhay ang matang iyon at ang mga mata namin ay nagtagpo. Kaagad akong naglakad papalapit sa kanya. Nag-iisip kung anong sasabihin. Subalit sa tuwing lumalapit ako sa isang hakbang, parang lumalayo naman siya ng isa ring hakbang. At sa kabila ng aking pagsisikap, hindi ko siya maabot. Panay ang linga niya sa paligid, tila may hinahanap o iniiwasan. Sa tuwing tumitingin ako sa kanya ay nakatingin din siya sa akin. Subalit mukhang nababahala. Nagtataka ako, subalit gusto ko pa ring malapitan siya at makilala kung sino ba talaga itong magandang babae. Misteryosa at kaakit-akit ang mga mata niyang yon. Kahit alam kong mag-aasawa na kami pareho, hindi ko pa rin mapigilang kiligin sa tuwing tumatagpo ang aming paningin. Gusto kong makausap siya ng mas matagal, malalim at personal, pero bakit ba parang ayaw niya akong lapitan? Habang sinusubukan kong lapitan ng babae, bigla siyang nawala sa aking paningin. Parang bulalang na nawala sa ere. Napatigil ako sa pagtataka. Kung tutuusin, ang dami kong tanong sa utak. Sino ba talaga siya? Saan siya nagtatago ngayon? At bakit niya ako iniiwasan? Maya-maya pa, ay narinig ko ang malakas na tahol ng aso. Lumapit ito sa kinatatayuan ko at inaamoy-amoy ako. Mukhang nagugutom at gusto yatang humingi ng pagkain sa akin. Subalit wala akong dalang pagkain, kaya iniwan ko na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng daan pauwi, muli kong naalala ang magandang babae. Bigla ko siyang na-miss. Gusto ko sanang makita siya muli bago ako umuwi sa bahay. Kaya huminto ako saglit at muling lumingon sa paligid upang hanapin kung nasaan na siya ngayon. Sa aking pagkalito, bigla kong nakita muli ang babae. Ngunit ngayon, nasa kabilang dako na siya ng daan. Kaagad kong sinundan siya ng tingin habang naglalakad palayo. Sa muling pagkakataon, sinubukan kong habulin at lapitan siya. Pero ganun pa rin. Parang nilalaro niya lang ako. Sa gitna ng aking pagtataka, may narinig akong malakas na pagaspas. Parang may tumatakbong malaking hayop na papalapit sa akin. Nilingon ko ito at nakitang isang napakalaking aso na lumalapit nga. Mabilis at parang galit na galit. Kaagad akong kinabahan dahil baka ako ang pagbuhatan nito ng galit. Nang maliwanagan ito ng buwan, lalong sumikip ang dibdib ko sa takot. Napakalaki ng asong ito, halos kasing laki ko, at may bakas na galit sa mukha nito habang tumatakbo ng mabilis papunta sa akin. Patuloy lang akong umatras pero wala akong kawala. Sapilitan akong humarap dito nang walang sandata o panangga. Subalit laking gulat ko nang biglang magbago ang anyo nito. Unti-unti itong naging isang nilalang na walang tuos na tila kalahating tao, kalahating hayop. Tumayo ang balahibo ko sa nakita. Napuno ako ng takot habang papalapit ito sa akin. Handang sumakmal at lamunin ako ng buhay. Aswang! Bulong ko sa sarili ko. Naalala ko ang mga kwentong banta na madalas kong naririnig nung bata pa ako. Ngayon ay alam ko nang totoo yon. Isang tunay na aswang ang humahabol sa akin. Dali-dali akong tumakbo palayo habang sumisigaw na humihingi ng tulong. Halos maputol na ang hininga ko pero patuloy lang akong tumatakbo ng tumatakbo. Takot na takot ako habang sinusundan ng nilalang na yon. Takbo ako ng takbo palayo habang hinahabol ako ng aswang. Ramdam ko ang pagaspas ng hangin sa aking muka habang mabilis kong dinadaanan ng bawat sinukat na daan
palabas ng aming barangay. Pilit akong humihinga ng malalim para makakuha ng hangin. Para sa aking mga paa na tila ay ayaw nang tumigil sa katatakbo. Dahil sa takot, naisip kong tumakbo patungo sa bundok kung saan maraming puno at madilim na lugar na maaari kong pagtaguan. Maaari kong iligaw doon ang halimaw. Ngunit habang tumatakbo ako, ay naalala ko ang sinasabi ng matatanda na madalas daw tumira ang mga aswang sa mga gubat at bundok. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, napansin kong nawala na ang galit na pagaspas ng hangin sa aking likod. Tumingin ako saglit at napansin kong wala na ang aswang sa aking likuran. Huminto muna ako saglit upang makahinga. Inisip kong nakawala na ako sa misteryosong nilalang na yon. Pero masyado pang maaga para maging kampante. Bigla kong naalala na magkahiwalay kaming umuwi ni Densyo. Pumapasok sa isip ko ang mga matatalim na nakakatakot na ngipin ng aswang at ang mababangis nitong mga mata, ang napakalaking katawan nito at ang napakabangis na ugali. Kaagad kong naisip si Densyo. Paano kung hinabol din siya nito pauwi o di kaya'y nauna nang nasakmal ng nilalang? Kinabahan ako para sa aking kaibigan. Habang nakatayo roon at iniisip si Densyo, biglang may lumapit sa akin mula sa likod at mahigpit akong niyakap. Sumigaw ako subalit tinakpan ng kamay nito ang aking bibig. Pilit nitong pinapatahimik ako, pero patuloy ang aking pagsisikap na makawala. Sa takot at desperasyon, nakagat ko ang kamay nito kaya napasigaw ito ng sobra at napilitang bitawan ako. Dali-dali akong tumakbo palayo nang makawala. Subalit muling naramdaman kong may humahabol at sumusunod sa aking likuran. Tumingin ako at nakita ko ngang muli itong humahabol sa akin na mabagsik na hayop. Mukhang nagagalit palalo ito nang makagat ko ang kanyang kamay. Kaya mas mabilis ang pagtakbong ginawa ko at sumisigaw ito habang papalapit ng papalapit sa akin. Densyo! Densyo! Paulit-ulit kong sinambit ang pangalan ng aking kaibigan at humihingi ng tulong. Subalit walang sumasagot sa akin. Nag-iisa lang akong tumatakbo sa gitna ng madilim na gabi. Kinakaharap ang pinakamalaking takot sa buhay ko. Patuloy kong tinatakbo ang aking mga paa habang ako'y sinusundan pa rin ng aswang sa aking likuran. Ramdam na ramdam ko ang presensya nito sa bawat pagaspas ng hangin. Sa bawat hakbang at saglit na tingin, nakikita kong papalapit ng papalapit ito sa akin. Mukhang gigil na gigil ang halimaw sa paghabol sa akin at nais akong paslangin. Sa takot at desperasyon, patuloy kong sinisigaw ang pangalan ng aking kaibigan at humihingi ng tulong. Subalit walang sumasagot kahit anino. Talagang mag-isa lang ako sa madilim na gabi, humaharap sa matinding panganib na ito. Maya't maya rin akong tumitingin sa langit at nagdadasal ng pabulong. Panginoon, iligtas mo po ako. Huwag mo po akong pababayaan. Subalit parang walang nakikinig sa aking mga panalangin. Patuloy lang akong hinahabol ng mabagsik na halimaw. Dahil sa pagod, naisipan kong huminto saglit sa ilalim ng isang punong kahoy upang makahinga. Humarap ako rito at yumuko habang nakahawak sa tuhod. Hinihingal ako ng malalim. Halos manghina na sa pagod ang aking mga hita sa kakatakbo. Habang nakayuko, bigla kong narinig ang mahina ngunit distinct na tunog ng mga yapak sa damo. Unti-unti itong lumalapit sa kinaroroonan ko. Tumingala ako at nakita ko ang aswang. Nakatayo na ito ngunit kalahating metro na lang ang layo sa akin. Nakatingin ito sa mga mata ko. Halatang galit at gutom. Samantalang ako, hindi makagalaw sa takot.
nanginginig ang buo kong katawan. Bigla na lamang itong sumugod sa akin ng walang pasabi at mariing hinawakan ng aking liig gamit ang makapal nitong mga palad. Napilitan akong mangiyak ng malakas dahil sa sakit. Hindi ko nagawang huminga ng maayos habang patuloy niyang pinipiga ang aking liig. Ramdam ko ang mainit nitong hininga sa aking muka habang patuloy niya akong hinahawakan ng mahigpit. Tumitig ito sa akin, diretso sa mga mata ko. Nakita kong namumula na ang aking paningin. Unti-unti akong nahihilo at nanghihina. Naramdaman kong malapit nang mawala ng malay dahil sa pagkakasakal nito sa liig ko. Ito na siguro ang aking huling sandali, huling hininga, huling pagkakataong mabuhay. Ipinasok ko na lamang sa isip ko ang mga alaala kasama ng aking magandang asawa at mga anak. Humanda na akong harapin ang kamatayan sa kamay ng halimaw. Nararamdaman ko pa rin ang mahigpit na pagkakahawak ng aswang sa aking liig, habang unti-unti ko nang nararamdaman ang paglipas ng aking hininga at malay. Unti-unti na akong nalulunod sa dilim, nawawalan ng ulirat at handa nang harapin ang aking kamatayan. Subalit bago tuluyang mawalan ako ng malay, biglang nawala ang panggigigil nito sa aking liig. Marahan ako nitong binitin sa lupa at muli ay tumitig sa mga mata ko. Subalit ngayon, may ngiti na ito sa labi habang nakatitig sa akin. Humingi ka ng tawad bago kita tuluyang kalusin. Ang masinsinang bulong nito sa akin. Sa gulat at takot, nanginginig kong sinunod ang kanyang kahilingan. Patawarin mo ako, Ginoong Aswang. Please, huwag mo akong kainin. Ngumiti ito ng mas malaki bago nagsalita. Mabuti, dahil inako mo ang iyong pagkakamali. Pakakawalan na kita. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking leeg at unti-unti akong ibinaba sa lupa. Subalit bago pa ako tuluyang makababa, bigla na lamang niyang sinipa ang aking tiyan ng napakalakas. Naramdaman kong parang pumutok ang aking tiyan sa lakas ng sipa nito. Sinuntok pa nito ang aking muka at dumampi ang talampakan sa dibdib ko bago tuluyang lumayo at iniwan akong nakadapa sa damo. Nang makabangon ako, dumura ako ng dugo habang hawak ang aking masakit na tiyan. Sa sakit, luhaan akong umuwi sa aming bahay. Naglalakad ng pahapis-hapis. Nakauwi ako ng madaling araw na. Wala pa sa bahay ang aking asawa. Kinabukasan, paggising ko ay nagulat ako sa suot kong damit. Buhaghag na ito at may mga mantsa ng dugo sa harap. Napatingin ako sa salamin at gulat na gulat sa nasilayan. Puno ng pasa at latay ang buong mukha ko, maging ang aking liig. Doon ko na lamang naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Pero ang mas nagtataka ako, bakit ako pinakawalan ng nilalang? At bakit niya ako sinaktan? Subalit hindi kinain. Marahil ay pagpapatawad para sa isang lasenggong tulad ko. Ngunit nananatili sa isip ko na baka balang araw ay bumalik siya upang tuluyang tapusin ang naudlot niyang gawain. Kinabukasan, kahit masakit ang buong katawan ko, pilit kong pinuntahan ang bahay ni Densyo. Kailangan kong malaman kung nakauwi ba siya ng ligtas kagabi. Naalala ko kasing magkahiwalay kaming umuwi at marahil ay hinabol din siya ng halimaw. Pagdating ko sa kanilang bahay ay sinalubong ako ng asawa ni Densyo na si Aling Rosa. Basa ng luha ang mga mata nito at nanginginig ang boses habang kausap ako. Totoy, nawawala si Densyo. Kagabi pa siya hindi umuwi. Doon ko lamang nalaman
na magmula pa kagabi ay hindi na bumalik si Densyo sa kanilang tahanan. Kung gayon, marahil nga ay nasakmal na siya ng halimaw. Naalala ko pa ang huling pagtawag ko sa kanyang pangalan habang ako'y inaatake nito. Kaagad kong pinuntahan ng mga kaibigan naming lalaki at ikinuwento ang nangyari. Sabi nila ay may nakita raw silang babaeng nagsisisigaw kagabi na may nakitang aswang daw sa aming lugar na pumatay ng 2 lalaki. Natigilan ako sa sinabi ng mga ito. Kaagad naming pinuntahan ng punong barangay at ikinuwento ang tungkol kay Densyo at sa nakitang aswang. Agad itong nagmobilisa ng mga tanod at iba pang lalaking residente upang maghanap kay Densyo. Sinama rin nila ako sa paghahanap. Maghapon kaming naghanap sa buong kabundukan at kagubatan. Subalit walang nahanap na bakas man lang ni Densyo o ng umano'y aswang. Maya't maya ay umiiyak ang asawa ni Densyo habang hinahanap namin ang kanyang asawa. Pati ako'y niluhurang ko na ring tanggapin na marahil ay patay na nga ang aking matalik na kaibigan. Kinabukasan, muli naming pinagpatuloy ang paghahanap kay Densyo. Subalit sa pagod at panghihina ng katawan, nauna na akong umuwi saglit upang magpahinga. Napagdesisyonan kong balikan na lamang sila sa hapon upang samahang muli sa paghahanap. Ngunit habang nagpapahinga, biglang may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko ay ang barangay chairman mismo ang bumungad sa akin. Nakasimangot ang mukha at may dalang balita tungkol kay Densyo. Totoy, natagpuan na namin si Densyo. Ngunit, patay na siya. Yun ang masakit na salitang bumungad sa akin ng chairman. Parang huminto ang tibok ng puso ko nang marinig yon. Hindi ako agad makapaniwala na patay na nga ang aking matalik na kaibigan. Ayon sa chairman, kanina daw ay may mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog na nakakita ng bangkay ng isang lalaki. Nang tignan nila ay si Densyo nga iyon. Agad silang tumakbo at nagsumbong sa mga nakatatanda. Kaagad kaming pumunta doon kasama ang chairman at ibang mga lalaki. At doon ko nga nakita ang bangkay ni Densyo. Nakahandusay sa damo malapit sa ilog. Nang ikutin namin ito, puro dugo na ang suot nito at basag ang bungo. Subalit ang pinaka nakakagimbal ay nang buksan namin ang kanyang damit, wala na ang lamang loob ng tiyan ni Densyo. Parang winasak ang kanyang tiyan, pati bituka at iba pang lamang loob ay nawawala. Sa sobrang panghihinayang at lungkot, hindi ko napigilang umiyak sa harapan ng bangkay ng aking matalik na kaibigan. Alam ko siya ang pangalawang biktima ng halimaw na yon at malamang ay ako ang susunod pagdating ng tamang panahon. Ilang araw pagkatapos ay tuluyan ng inilibing si Densyo katabi ng kanyang mga magulang. Habang binababa ang kabaong sa hukay, naiiyak kaming lahat para sa aming mahal na kaibigan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabi ng kamatayan ni Densyo sa kamay ng halimaw. Subalit hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuli o nakikita na isang aswang na pumatay kay Densyo. At siguradong marami pang ibang biktima rito. Kaya naging mapagmatsyag ang mga tao sa paligid. Dahil baka isa na namang inosente ang maging susunod na hapunan nito. Ang halimaw na yon, laging gutom at nananabik na makahanap ng susunod nitong biktima. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana'y maging mapagmatsyag kayo sa inyong paligid at mag-ingat sa anumang mapanganib na nilalang. Huwag nating hayaang masaktan o mawala ang ating mga mahal sa buhay dahil sa mabangis na aswang. Muli, ako po si Totoy, ang inyong kaistorya.
Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.